Hello mga kol, welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. For today's video mga kol, meron na naman tayong ipakita na unit D64V 4x4 5-speed manual transmission. So yung presyo nito is nasa 275,000. So before natin ipagpatuloy yung ating video, flex muna natin yung ating mga ginagamit na oil dito sa shop natin. Itong ating Prime Lube lubricants or Prime Lube oil. Spark 1 para sa mga fully synthetic. Meron din tayong Prime Lube na ATF Dextrin 3. Then meron din tayong mineral base na gasoline saver na Prime Lube. Ayan. So yan yung mga ginagamit natin na oil. So meron din tayong mga pang diesel. Ito yung tinatawag natin na Diesel Max for diesel engine. Then yung iba is naka multi-grid. So pwede natin yan gagamitin sa diesel at sa mga gasoline engines. So yung kulay ng ating unit is color blue. So this unit mga kol is Li Awi plan. So for release na yung Li Awi plan natin. So D64V. So Ansalurethane gamit natin. Fully tinted high roof. Basta mga D64V is high roof mga kol. Then H4 halogen. Park light, meron siyang fender light, naka stainless na bumper. So yan yung transformer type na bumper. Dito naman sa gilid naka brand new tire, Japan original na mag wheels, naka fully undercut. Yan. So dito naka auto fold yung side mirror natin and retractable. Then yung harap natin mga kol is naka disc brake coil, meron siyang lower suspension. Tapos dito naman is naka brake drum. So rear wheel drive mga kol, then meron siyang front wheel drive. So yung mga ganito is meron siyang differential. Kahit yung mga 4x2 is meron siyang differential. Heavy duty talaga yung mga ganitong minivan kahit maliit yung makina. So makita na natin dito mga kol is meron tayong detachable carrier na gutter type. So yan yung mga nire-recommend natin sa mga customer natin na gutter type na carrier yung dapat gamitin para mas tatagal. Tapos matibay kasi dito yung gutter natin. So pwede natin lagyan ng mabigat. So dito original na third light. Meron tayong sticker sa channel natin. Wiper, yan yung wiper natin. Suzuki emblem. Dito makita natin dito meron tayong plate holder, tapos original plate from LTO. So complete LTO registered. Camera, then meron tayong stainless na bumper or stepboard dito. So yan yung tail light ng mga D64V. Ito naman tayo sa loob. Makita natin dito mga kol. So naka brand new yung ating matting. Tapos yan makita natin yung ceiling natin is brand new black felt yung mga nilagay natin. Dito rin makita natin, so brand new din yung cover dyan din sa ating back door. So dito na tayo sa ating sliding. So manual sliding. So walang power slide sa mga ganitong minivan mga kol. Basta D64V. So sa mga W variant lang yung mga power slide. Makita natin dito naka-captain seat. Kompleto tayo sa seatbelt. Lahat ng minivan kasi from supplier is pinuputol yung mga seatbelt. So yung ginawa natin is naghanap tayo ng mga supply na seatbelt para mas makompleto natin yung ating mga seatbelt mga kol. Kasi dati yan yung laging nire-reklamo nung mga 2 years ago na mga customer natin. Kita din natin dito, kompleto siya sa headrest, armrest with cup holder, power window yung ating sliding, brand new yung matting natin, meron siyang plastic cover. Then dito yung ating jack riser, dito naman yung ating jack at saka yung ating tie range. So yan yung makikita natin dyan. So ito yung design na napili ng ating client sa kanyang seat cover mga kol. Dito naman all power. So sa 64B, ang all power is yung ating mga turbo lang na mga unit. Pero sa mga non-turbo is a front power window lang at saka retractable, hindi siya auto fold. Ito is auto fold kasi turbo yung unit natin. Ito naman yung ating power window. Ayan, then auto fold. Yan, function. Then ito is retract left and right. Ayun, kita natin dyan. Tapos yun, left and right. So dito makita natin bagong cover na din. Tapos dito steering wheel stock or original. Tapos dilagyan natin ng steering wheel cover para mas maganda tingnan. So dito naka 7 inches touchscreen stereo with reverse camera, 5-speed manual transmission, dashboard back to original yung ating kulay. Dito meron tayong headlight adjuster. Makita natin brand new yung mating clutch pedal, brake pedal din yung ating accelerator pedal. So makita natin dito headrest kompleto, armrest, handbrake, meron siyang cup holder. Then dito, baka makalimutan, glove box kompleto, sun visor kompleto,
ilaw dito. Goods, kompleto. So check natin yung makina natin. So start natin. So this morning is first time natin paandarin to. Ayan, so makita natin naka-cold start pa. Sa mga turbo na unit is meron siyang RPM. Then dito yung ating speedometer reading, gas indicator, cold start, handbrake indicator. Kung nakapatay yung makina, makita natin yung sa overheat indicator. Normal lang yan pag on natin is ganyan yung makita natin. Power steering indicator, check engine. Then start natin. Ayan, so goods na. Kita natin dito. So open natin. Ayan. So, kita natin, ito yung makina natin. So, naka-cold start. Makina natin is K6E engine, 660cc, 64 horsepower. So, with turbo po ito mga call, na 5-speed manual transmission. All-wheel drive po ito mga call, kaya wala siyang push button sa kanyang 4x4. Sa mga non-turbo is meron siyang push button dito. Tapos dito, yung turbo natin, ignition coil, ito yung mga turbo vacuum, dapat kompleto yan para maiwasan natin yung mahina yung hatak kasi hindi gagana ng maayos yung ating turbo. So ito yung mga injector natin, tatlong spark plug dito at saka tatlong ignition coil, 3 cylinder, all aluminum engine. Dito tayo mag-refill ng ating engine oil. Ito naman yung ating pump shaft sensor, then dito naman yung ating oxygen sensor, dalawa. Yan o, tab. So dami na nating na-release na liawi na unit. So makita natin dito yung ating chassis number, gas tank thinner, goods. Yan. Pagkabilaan. Nakita natin dito, ito yung ating alternator, aircon compressor, throttle body, map sensor, TPS, IECB, air filter housing, main fuse box nandito, ECU nandito mga call. So yan yung makita natin dyan. Then sa kabilang side, open natin. Dito tayo sa hood natin. Hood opener nandito sa left side na, sa driver side. Basta D64 variant is nilipat natin yung mga opener nya. So dito makita natin. So ito yung stick natin. Ito yung ating brake fluid reservoir, yung ating coolant reservoir, then yung ating radiator cap, then yung ating windshield washer reservoir. So coolant lahat ng ginagamit natin sa ating minivan mga kol. So yan yung setup natin ngayon mga kol. So yung presyo nito is umabot siya ng 275,000 all in. So made to order. So sa ngayon medyo stop muna tayo sa pagtanggap ng order. Baka next month titingnan namin kung ano yung pwede namin gawin. Yung basic setup nito is nasa 260,000. So this setup is umabot siya ng 275,000. Yan lang siguro yung ating vlog for today. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then click na rin yung notification bell para updated kayo sa ating mga next video uploads kayo ito. Ingat mga kal and God bless sa ating lahat.